Magandang hapon po sa ating lahat. It's Easter Sunday, pero ang mensahe po natin sa hapong ito ay hindi pa tungkol sa resurrection ni Christ. Sapagkat tayo naman bilang mga mananampalataya ay lagi natin dapat alalahanin ang resurrection din or muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. But nonetheless, katulad nga sabi ni Pastor Rolly, we should not just be mere hearers but also be doers. So para na rin po itong application. Kung tayo mga tunay na tinubos ni Kristo, ay ito rin po ang ating i-embody as a body, no, or as a church. So I hope you have your Bibles with you. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay sa aklat ng Philippians chapter 2 verses 1 to 8. So makibukas po kayo sa akin sa Philippians chapter 2 verses 1 to 8. Verse 1. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also the interests of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Verse 7, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So tayo po muna ay manalangin. Our gracious God, our Heavenly Father, tunay po na sa inyong mga tinubos ay alam po namin na at inyong inireveal sa amin ang aming Panginoong Hesukristo ay muling ngang nabuhay. And as Christ is risen, we also pray that we would truly reflect how we are also raised in the newness of life as new creatures, and help us as we meditate this text this afternoon. Naway ito po ay humantong sa pagpapatibay pa ng inyong iglesia at sa mga wala pa po sa inyo ay humantong din sa kaligtasan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, ilayo niyo po sa kamalian, sa anumang kayobangan. O Lord, we pray that Christ will be exalted in our midst. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo pumunta sa ating teksto, magbalik tanaw lang muna po tayo sa nangyari sa ating mundo, sa kasaysayan. So, in the early decades of the 20th century, may dalawang digmaang pandaigdig po na nangyari. June of 1914, Archduke Franz Ferdinand was assassinated. At ito ay naging mitsa or nag-spark ng World War I. Kung kayo po ay, I think familiar ito, lalo na sa mga nag-aaral pa. And this ended, pagkalipas ng mga ilang taon, this ended in 1918. 25 years later, 1939, si Hitler, or Germany, invades Poland. And this sparked the start of World War II. At lumipas uli ang ilang taon, natapos po ito noong 1945. Na hindi po ako bihasa sa kasaysayan, pero kung sasaliksikin po natin, ang mga naging sanhi ng mga digmaang ito, it really boiled down to pride and selfish interests. World War I, bakit po kaya ang isang grupo na to ng mga assassins ay pinatay si Archduke Franz Ferdinand? Siya po kasi ang heir sa throne ng Austria-Hungary. So ang gusto po nilang mangyari ng grupong ito ay to maging liberated yung Slavic people from the Austro-Hungarian rule. At gusto din nilang magkaroon ng parang unified South Slav state. So, nandun po yung passion nila, nationalistic passion, patriotistic passion,
No, kung titingnan natin sa surface, ang adhikain po nila ay marangal naman. Kung titingnan natin, marangal ang kanilang adhikain, but they wanted to achieve this through murder. And little did they know na yung consequences ng kanilang action, yun na nga po, World War I. Now, World War II. Bakit kaya si Hitler in-invade ang Poland? Mainly, ito po ay para mas mapalawak pa yung kanilang teritoryo at meron silang paniniwala na ang mga Germans are of superior race. Kaya nga yung mga Hudyo, familiar kayo sa Holocaust, and yung mga iba pang races, they treated them as inferior or mas nakakababa. And it was also exposed during that time na sa mga ibang bansa din, their reason bakit sila nag-declare ng war against other nations is because they wanted resources and power. So bakit po natin ito pinag-uusapan? Because one thing is for sure, this caused destruction and disunity among the nations. Here we see a physical reality kung ano po yung mangyayari sa isang digmaan. And also the consequences of disunity, pride, and selfishness. Pero sa mga Kristiyano po, we are also engaged in a war. Ito po ay isang spiritual war. And this involves our churches sapagkat parte po tayo ng iglesia. At kung may matututunan po tayo sa mga digmaang ito, hindi po nawa na ibigay natin ang ating buong buhay upang ipaglaban ang world peace. Pero upang matuto tayo at i-align natin ito sa salita ng Panginoon, kung paano ba tayo mamuhay in a manner worthy of the gospel of Christ. Kaya po ang ating teksto sa hapong ito ay nagtatalakay po about unity in the church and how we can preserve unity by the grace of God through the practice of humility, looking to Christ as the ultimate example. So ang ating pong meditation ay magkakaroon lamang po tayo ng 3 headings. Tatlo lang po para matapos tayo ng hindi naman late. But we have 3 headings. First, motivations for unity, or ang mga motivasyon or dahilan ng pagkakaisa. Second is the call to unity through humility. Ang panawagan po sa atin na sa pagkakaisa sa pamamagitan ng kababaang loob. And thirdly is the extent of Christ's humility. Ano nga po ba yung lawak ng kababaang loob ni Kristo? So magsimula po tayo sa unang punto, motivations for unity. So ating teksto po ay nasa chapter 2. Bago ang chapter 2, chapter 1. So ang chapter 1, ito po ay, kung babasahin natin ang aklat ni Paul or ang sulat ni Paul sa mga mananampalataya doon sa Filipos, andito yung affection ni Paul towards that church. He had this deep affection and thankfulness toward the church or toward the Philippian church. So we see there, kung babaybayin po natin ang unang chapter, yung thankfulness ni Paul, prayerfulness ni Paul, yung joy niya nandoon, talagang mababasa niyo po yung joy niya towards the church in view of their participation in the gospel. At nakikita din po natin doon yung progress nila sa gospel at yung pag-suffer nila or paghihirap nila for the sake of Christ. Kaya nga po nabanggit doon sa Philippians 1, to live is Christ and to die is gain. And it's worth pausing po sa pagpunta natin sa chapter 2. Ang unang binanggit ni Paul, therefore. No? Tagalog, kaya nga. Kung basahin po natin muli, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Dito po sa ating unang punto and sa verse 1, we see 4 conditional phrases. Kung babasahin natin sa English, nagsisimula po ito sa if. No, 4 po ito. Na conditional phrases, nagsisimula sa kung or if.
However, if you really look at the text, kung ating pong susuriin, ay parang rhetorical yung mga phrases. No? Actually, hindi parang, rhetorical talaga yung mga phrases. Kasi kung papalitan po natin yung if ng is or gawin nating patanong, subukan lang po natin, is there encouragement in Christ? Is there consolation of love? Is there any fellowship of the Spirit? No, is there any affection and compassion? So, ano pong sagot natin doon? It's clearly a yes. No, it's a yes po sa mga tanong na yon. Ngunit, ang isa pang tanong na dapat nating itanong, this is clearly a yes for whom? Para kanino po ito na makakasagot talaga tayo na yes, yung sagot doon sa mga tanong po na yon. So who would have encouragement in Christ? Who would have consolation of love, fellowship of the Spirit, affection or compassion? Isa lang po ang sagot, only believers of the Lord Jesus Christ. Kaya po ang mensahe ni Paul sa tekstong ito, at syempre ang buong sulat, was really and is intended for believers. And so these are the motivations for unity in the church. And since those phrases are already given in verse 1, ano pong susunod sa verse 1? Verse 2. Kung yun po ang laman ng verse 1, kasi given na po eh. Sure yung sagot doon na yung mga sinabi ni Apostol Pablo ay tunay doon sa verse 1. Kaya marapat lamang na yung nasa verse 2 ay mangyari. And so in verse 2, kung ating pong isa-summarize, it really talks about unity in the church. And then similar language with 2 Corinthians 13:14, kung ating pong bubuksan sa 2 Corinthians 13:14, may similarity po sa lingwahe na ginamit, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So it is really the triune Jehovah who is at work in our lives. Now, the triune Jehovah is our source of encouragement, love, and grace. Na kahit po tayo, mga mananampalataya, ay hindi karapat-dapat sa kanyang biyaya, we have this fellowship with the Spirit. So we are united with God Himself. Kung inyo pong mapapansin, nilatag po ni Apostol Pablo ang pundasyon. Now, Paul has laid the foundation in verse 1. At kung tayo po'y sinasabihan ng Biblia na lumago sa isang biyaya, usually, ang mari nating ilustrasyon dito or maisip ay isang puno talaga. No? But I think paglabas pa lang po natin dyan, napakarami ng puno. So, it's a good thing to remember na ang paglago din po natin parang puno. And Paul has laid here the foundation. In this case, kung puno pong ating isipin, ito yung mga ugat. Ngayon, yung ugat po, or ang foundation is very important. In any growth in grace that the Lord commands us to have, we can compare it to a tree. Kaya nga po sa Psalm 1, binanggit din po doon isang puno, planted by the streams of river. Then, without the roots, the tree can never grow tall. Like in the parable of the sower, the roots are very important. Meron po doon na those who have no firm roots were only temporary, and when affliction or persecution occurs because of the word, immediately they fell away. So I hope naging clear po doon na nilatag po ni Apostol Pablo ang pundasyon or ang mga ugat kung ating pong isipin ang mga puno. So this is really a heart matter. And so we should have the right motivations as well for growth in unity, going back to God's love towards us. And so with this in mind, the Apostle Paul then calls the believers there in Philippi to be united. Kaya po tayo dadako na sa ating second point, the call to unity through humility. So dito po tayo medyo tatagal sa ating second point. So let's read po ulit verse 2. Now in verse 2,
Sabi po ni Apostol Pablo, lubusin ninyo ang aking tuwa, or make my joy complete. And summarizing this by being united. So yun po ang pinakamensahe niya sa verse 2. Hindi ko po alam bakit apat din ang nandito, pero sa verse 1, may apat po siya na conditional phrases. Sa verse 2, apat din po na phrases or parirala ang kanyang ginamit. How can the joy of Paul be completed or be filled, or paano maging lubos ang tuwa ni Apostol Pablo? Una po, being of the same mind. Pangalawa, maintaining the same love. Pangatlo, united in spirit. At pang-apat po ay intent on one purpose. So akin po kasing binabasa ay sa NASB. Pero I think very clear po doon sa binasa natin na ang pinag-uusapan talaga doon ay unity. No? Same, united, one. And within verse 2, kung ating susuriin din po ang original na lingwahe, or the Greek text, yung unang phrase doon at saka pangalawa, parehas lang po ng ginamit na word or lexical form ng word. So yun po yung phroneo, which pertains sa mind, sa pag-iisip. Kaya po sa ESV, kung ang gamit niyo po na Biblia ay ESV, ang sabi po dyan, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. So inulit po yung mind. In KJV, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind. Sa Tagalog naman po, lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa, at may isa lamang pag-iisip. So inulit po talaga ni Apostol Pablo yung patungkol sa pag-iisip. So very important po dito rin na yung emphasis ni Apostol Pablo patungkol sa pag-iisip or pagkakaisa sa pag-iisip. Now, Paul really had high regard for unity. At kung wala po siyang high regard for unity, hindi siya mag-aaksaya ng ilang words para ma-emphasize ang kanyang point. But hindi lang po ito simply on certain things, no, na magkaisa lang kayo sa ganitong bagay, siguro sa mga paborito nyong pagkain, or kasi alam din natin na hindi po talaga, kahit sa mga mananampalataya, ngayon, papunta na po sa election, iba-iba din ang mga opinion at pananaw ng kahit sa iisang iglesia. So it doesn't mean that all members of the church must agree with everything in all aspects and all areas of churchmanship. Pero ang ibig sabihin po dito that despite our differences, we are still called to be united in mind, in love, and in spirit. Kaya nga po sa chapter 4, ito yung nabanggit din ni Pastor Mike Dairo 2 Lord's Days ago nung siya nagturo sa Philippians 1. That's why he urged Euodia and Syntyche to live harmoniously. So maaari po kayong pumunta sa chapter 4 verse 2. Nakikiusap ako kina Euodias at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. So kung napansin niyo po, same word din po ang ginamit ni Apostol Pablo na patungkol sa pag-iisip. Phroneo. So yun din po yung ginamit niya doon na live harmoniously. So ito po yung kanyang specific admonition to these specific women. Ito rin po yung kanyang admonition sa buong iglesia to be united. Philippians 1:27. Philippians 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo. At samahan niyo po ako sa iba pang portions ng scripture. Hindi lamang po niya ito sinabi sa Philippian church. May mga inaddress din po siya or binanggit sa iglesia doon sa Rome. Meron din po sa Corinthians. So pumunta po tayo sa Romans 12:16.
Romans 12:16, sabi po dito, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. 2 Corinthians 13:11, 2 Corinthians 13:11, sa katapus-tapusan, mga kapatid, magalak kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay, palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Mabuhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapa sa inyo. So truly, unity is one way of conducting ourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. At kung babalikan po natin ang ating teksto, hindi naman po siguro aksidente lamang na sinulat ito ni Apostol Pablo. Nasa verse 2, siya ay nagtatalakay patungkol sa pagkakaisa. And then verse 3, verse 4, verse 5, meron siyang mga imperatibo or mga utos po dito doon sa church sa Philippi. Kasi kung mababasa po natin sa verse 3, verse 4, verse 5, ito na po yung mga utos. Verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. So yung verse 2, tinatalakay po dito yung unity, and then here comes verse 3 to 5, patungkol naman po sa humility. So hindi po ito mga verses na parang wala lang kaugnayan or no relation sa mga bagay na ito. But it's clear also sa central theme ng Book of Philippians, what we can learn from other books din ng ating banal na kasulatan, that unity and humility really go hand in hand. It is through humility that we can pursue unity as a church. In verses 3 to 5, kung babasahin po natin ulit yun, ay may mga negative forms ng imperatives po doon. No? Do nothing from selfishness. Do not merely look out on your personal interest. Meron din po mga positibo. Regard one another as more important than yourselves. Look out also for the interest of others. Have this attitude in yourselves, which is also in Christ Jesus. So medyo familiar po yung binanggit ni Apostol Pablo kung babalikan natin ng unti ang chapter 1. So sa Philippians chapter 1 po kasi 15 to 17, kung naalala nyo din po yung binanggit ni Pastor Mike, may dalawang uri po doon ng nagpipreach. Sa Philippians 1:15 to 17, yung unang grupo nagpipreach due to selfish motives. Tapos yung pangalawang grupo, out of love, para kay kay Apostol Pablo. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli, or yung pangalawang grupo, ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhasa ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Verse 17, ngunit ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. So it's a medyo same thought po yung makikita natin doon, that some are really preaching from selfish interests. And here, Paul is telling the Philippian church to do nothing from selfishness or empty conceit. Hindi ko po sure kung familiar po ang marami dito sa puno ng sequoia, or isa po siyang redwood, doon po kasi sa US, kaya hindi natin masyadong familiar siguro. But the sequoia tree or yung mga redwoods, ito po yung mga pinakamataas na puno sa ating mundo.
These are the tallest trees on earth. Medyo lumalabas po yung pagka-plantito. Pero talagang nakakahumaling ang creation ng Panginoon. So, yung mga redwoods nito, umaabot po ng mga 350 feet. Ganun po kataas. Kung ang average height natin bilang mga Pilipino, nasa 5 feet, ganyan, or mahigit ng onte, it will take 70 average Filipinos para matumbasan yung taas ng isang sequoia tree or isang redwood. At kung narinig nyo na po sa ibang preachers or madalas kapag gusto nating lumago or tumaas, kailangan ang ugat malalim. Yun po ang usual. But interestingly, for these sequoia trees, yung mga redwoods, shallow lang po ang kanilang ugat. Very shallow ang trees compared sa ibang mga matataas siguro na puno. Pero ano ang kanilang sikreto na nakaka-stand sila ng ganun kataas at hindi nabubuwal? They have shallow root system, pero widespread po ito. At ang sikreto nila is that this is intertwined sa ibang mga roots with yung nakapalibot na mga redwoods din or sequoia tree. So kung wala po iyon, hindi po nila kayang or yung mga malalakas na hangin, malalakas na unos, hindi po sila makakasurvive doon. Malamang na malamang mabubuwal. At syempre, may matututunan po tayo sa kahit sa mga trees na ito, that we as a family in the household of God ought to be the same. Reaching out to one another with humility. Kasi sabi po dun sa ating source, literally, parang hino-hold down daw po nila one another. Kaya nakaka-survive sila sa mga strong winds and floods. And as a church, we ought to be the same. Reaching out to one another with humility and pursuing unity as we aim to grow in the fruits of the Holy Spirit. Nabanggit po ni Lolo Matthew Henry, kasi since mga old English po yon, ang kanilang word na ginagamit pag unity, like-minded. So pareha sa pag-iisip. Sa humility naman po, lowly-minded. So mas madali ding ma-remember, no? Like-minded and lowly-minded. So sabi po ni Matthew Henry, if we were lowly-minded, we should be like-minded. If we were like Christ, we should be lowly-minded. Interchange po natin yung dalawang pangungusap para mas makita natin yung flow. If we were like Christ, we should be lowly-minded. If we were lowly-minded, we should be like-minded. So nagsisimula po talaga sa ating Panginoong Hesukristo at tinuturuan tayo ng kababaang loob upang ma-practice natin ang pagkakaisa sa isang iglesia. At samahan niyo po ako muli, tatalon-talon po tayo ng mga verses to see that unity and humility really go hand in hand, na itinuturo din po ito ng ating banal na kasulatan. Balikan po natin ang Romans 12:16. Romans 12:16, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Romans 15:5-7. Romans 15:5-7. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. So we saw there unity and humility, not just pleasing ourselves, no? Tinitingnan natin yung edification ng iba. Christ's example, accepting one another. 1 Peter 3:8. 1
1 Peter 3:8, katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may mapagpakumbabang pag-iisip. At lastly po, Ephesians 4:1-6. Ephesians 4:1-6. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtityaga, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. There is no unity without humility. And it's also clear that where there is pride, the church may really divide. Kaya ito po ang mensahe sa tekstong ating binasa, that unity and humility are really important. At kung ating pang babaybayin ang mga susunod na talata, paano nga po ba tayo magiging united? Paano ba din tayo matutulungan maging humble? As cliche as it sounds, pero yun po ang tinuturo ng ating banal na kasulatan. This is by looking to Christ. Kaya po sa verse 5, have this attitude or mind that is also in Christ Jesus. So yun po ang tutulong sa atin upang tayo lumago sa pagkakaisa at kababaang loob. At kung mapapansin nyo po, have this mind, parehas din po uli na lexical form ang ginamit doon. Phroneo. So, patungkol pa rin sa pag-iisip. And then, ang mga sumunod po na talata doon ay verse 6. Siyempre, verse 6-8. Now it talks about Christ's humiliation. So, yung mga susunod po kasi doon, although hindi natin yan extensively pupuntahan, but yung iba, tinatawag po yan na hymn of Christ. For in verses 6-8, it's about Christ's humiliation. Paano ba nagpakababa ang ating Panginoong Hesukristo? And for the next 3 verses, ay yung exaltation naman ng ating Panginoong Hesukristo. And so we should look to Christ as our ultimate example of humility na ating pong pagbubulay-bulayan sa pangatlong punto. Christ said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." So in having this attitude or mind in Christ, there's also this sense na dapat po maging isa tayo kay Kristo. We should be united with Christ in true knowledge of who He is. At paano po natin ito mapoposes? Paano tayo magkakaroon ng ganitong pag-iisip? Eh mga kapatid, araw-araw, do we really strive day by day to grow more in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ? Do we feed ourselves with God's Word to know Christ more, na mas makilala pa siya, ang kanyang persona, ang kanyang ginawa, to behold Him more and to grow more in conformity to Christ? Yan po ba ang masasabi natin sa ating araw-araw na pamumuhay? Nawa po'y lumago tayong lahat sa bagay na iyan. At sa mga kaibigan po namin na wala pa kay Kristo, ang mga binabanggit po dito ay maaaring foreign sa inyong pandinig. Your attendance in the church does not automatically mean that you are united with the saints. Before you can be united to the church, before you can have this mind or attitude that is also in Christ, unang-una po, you must first be in Christ. You must first be in Christ. At ito'y sa kanyang biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Your sins, your pride, your lust, your covetousness, your worshiping idols, lalong-lalo na makikita natin sa pag-observe ng Holy Week. Repent of all of these.
call upon Christ and trust in Him alone for your salvation. And we pray as a church that you would truly know Christ, that you would truly be in Christ. Tayo po'y nasa pangatlo na, third and last part of our meditation. Yes, brethren, we know that Christ humbled Himself, pero do we really see the extent or the greatness of Christ's humility? So yan po ang ating titignan sa ating third point, extent of Christ's humility. So verses 6 to 8. So, sinabi ko nga po kanina, hindi po ito extensive na pag-aaral sa mga susunod na talata. But let's just have a glimpse kung ano ba yung lawak ng kababaang loob ni Kristo. Sinabi ko po glimpse, parang maliit lang na ang makikita natin kasi hindi naman talaga natin lubusang maintindihan or fully comprehend the extent of Christ's humility. So first, sino po ba yung nagpakababa? Who humbled Himself? Sabi po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos mismo. God Himself humbled Himself. Naway makita po natin ang bigat ng katotohanan ito. We cannot fully comprehend this, pero by God's grace ay pinakita po sa atin or binigyan tayo ng glimpse kung ano po ang extent ng kababaang loob ni Kristo. At una po nating titignan, gaano nga ba kadakila si Kristo? So, let's consult other portions of Scripture again. Christ is equal with the Father. Christ is God. Christ is the Alpha and the Omega. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Colossians 1, 15 to 20, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, lahat po siya ang lumikha. And also in all things, in Him, all things hold together. He is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. John 5:18, for this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill Him, because He not only was breaking the Sabbath, but also was calling God His own Father, making Himself equal with God. So yun po ang kalagayan or the status of Christ na equal talaga siya sa Diyos. And lastly, Hebrews 1, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. And when He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So nakita po natin ang kadakilaan ni Kristo. Now in our text, God Himself, Christ, took the form of a bondservant, being made in the likeness of men. At kasama po nito, yung frailty and weakness of the human nature. Furthermore, He did not just take the form of a bondservant. He also experienced something that a natural person is afraid of. Death. Kamatayan po. And this is not just death wherein some of us like to have. Siguro na sa isang point sa inyong buhay, natanong na kayo, paano nyo po gustong mamatay? Kung hindi pa po, baka ito yung first time. Pero, I think common dyan na tinatanong, siguro, or lagi nating napapasadahan siguro sa ating mga pag-iisip. Usually, ang sinasagot natin, yung peacefully. Like peacefully in the deathbed, sana tulog, or siguro mabilisan lang, parang sudden death. I think yan yung usual na naririnig natin na sagot. But for Christ, He became obedient to
to the point of death, even death on a cross. The most heinous form of death, one of the most heinous forms of death, is the crucifixion na ginamit ng mga Romano during that time. This is a slow and agonizing torture on that cross of Calvary. And because of our weakness, oftentimes nakikita lang natin yung panglabas, no, the external agony of Christ, the physical aspect. But beyond this, by the Holy Spirit's work in opening our eyes, nakikita din natin yung spiritual na realidad, kung ano yung nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Christ lost his fellowship with his Father and suffered the wrath of God for the sins of those he has redeemed. Ito po ang lawak ng kababaang loob ni Kristo. Siyang Diyos na nagkatawang tao, hindi lang nagkatawang tao, kundi namatay din through one of the most heinous forms of execution during that time. The extent of Christ's humility is indeed eternal, sapagkat siya po'y eternal na Diyos. At para saan po ito? Through Christ's humility, believers became united with the holy and eternal God. Ang mga makasalanan po, experiencing reconciliation is something that is napakahirap pong maarok, no? Truly hard to grasp this truth, but nonetheless, ito po ay katotohanan. So, wala po ako ibang maisip. I can think of no one else na the greatest example of humility. Kung meron po kayong maisip, maring sabihan niyo po ako mamaya. But I can think of no one else who is the greatest example of humility but Christ. Yes, we must imitate Paul. Sinabi po yan ni Paul sa kanyang mga liham. Imitate Paul in his humility. Yes, kung pupuntahan pa natin yung mga next verses sa chapter 2, binanggit niya doon si Timoteo, si Epaphroditus. Yes, we must also imitate Timothy and Epaphroditus in their humility. But ultimately, let us imitate Christ in his humility. At kung atin po talagang maiintindihan ang cross ng Kalbaryo, do we really have something to boast? No, do we really have reason for boasting? Nawa po ay mas nakita pa natin ang lalim ng kababaang loob ni Kristo upang ito po'y magudyok sa atin na mas lumalim din sa pag-practice ng kababaang loob at humantong sa mas paglago din natin sa pagkakaisa sa ating iglesia. So in conclusion, in summary, sa ating binasa from 1 to 8, Paul provided us with the right motivations for unity, anchored on the character and the relationship with the triune Jehovah. And now he urges us to be united in mind, in love, and in spirit through the grace of humility. Finally, he points us back to Christ's example as our help in exercising unity through humility. Kaya po, muli sa ating mga kapatid, para din po ito sa akin, us as a church, let us actively pursue unity in the church. Hindi po ito nakadepende sa mga external circumstances. Yun din po ang message ng buong Philippians. Paul was rejoicing despite the external circumstances na kanyang kinaharap. Siya po'y nakabilanggo habang sinusulat niya ito. At siya po'y nakakaranas ng iba't ibang paghihirap. And so this is not dependent on external circumstances, but this is a command of God for us to be united by having a humble spirit. Hindi po katawan ang isang katawan kung ang mga parte ng katawan ay hiwa-hiwalay. And so, I leave you with Colossians 3:12-14. Colossians 3:12-14. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity.
Para naman po sa ating mga kaibigan na wala pa kay Kristo, again, seek first to be united with God in Christ through true repentance and faith. God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Humble yourself down and do not trust in your own works, and you will be united with Christ. Holy Week po, mga nakarang araw, we see several videos throughout the internet. Your acts of penance cannot save you. Ang pagpapasakit niyo po sa inyong sarili, hurting yourselves during the Holy Week, inflicting pain on yourselves, nagpepenitensya, whipping your backs, carrying crosses, crawling, nagpapapalo, hindi po yan ang magliligtas sa inyo. Only Christ can save you. He died on the cross to save His people, His elect. In Christ, you will find true peace and joy through the forgiveness of your sins. Kaya mga kaibigan, alam po natin, it's Easter Sunday. We celebrate the risen Christ. Sabi ko nga po, hindi lamang dapat ito during the Holy Week, kundi dapat linggo-linggo ay ating sineselebrate talaga ang muling pagkabuhay ni Kristo, sapagkat ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay walang kabuluhan kung wala po ang resurrection ni Christ. Everything is in vain if Christ did not rise on the third day. But praise God, Christ can be contained by the grave. He has risen. And so we pray as a church that, friends, may you not be risen into eternal damnation, but may you be risen with us to eternal life together with the Lord. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa pagkakataon nito na kami binigyan ninyo upang pag-aralan ng inyong salita despite sa mga kahinaan ng aming katawan. We praise you, Lord, na mas nakita namin ang kadakilaan ni Kristo sa kanyang pagpapakumbaba. And help us as a church to really be doers of your word, that we would practice humility, and that through this humility also we can really show the unity of the church, which is your will. Ito po inyong kalooban para sa inyong iglesia. Kaya salamat po sa buong araw na inyong pagsama sa amin, and we ask that this would really bear fruit in our lives. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.